So minsan pa po palakpakan po natin ang Panginoon sa hapon pong ito at nagpapasalamat kami no personally ako po no sa mga kasama po natin for this afternoon. At ayun, ako po ang inyong kuya for this afternoon na magbabahagi at mag-share ng maikling word of God. Bigyan niyo lang po ako at least mga 5 hours para po matapos po natin ito kasi medyo mahaba po yung journey natin. Pero yun po, welcome po muli. Yan. Sa series natin ngayong one entitled Gratitude Adjustment. Being grateful in an ungrateful world. Paano ka magpapasalamat sa mundong palagi na lang galit? Tingnan mo yung katabi mo. Di ba? Hindi siya galit. Yan. Nagpapasalamat yan. Nakakasama ka niya ngayon. Di ba? Kaya nga ang tanong, lahat naman tayo nakaranas ng at least kabutihan sa ibang tao. Tama po? Tingnan mo yung katabi mo mamaya, paparanas niya sa'yo kung gaano siya kabuti. Sasabihin niya, sige friend, ako na bahala mamaya sa merienda natin. Ganon niya kabuti. At usually, kapag nadidinig natin yung salitang pagganti, ang naiisip natin negative. Tama po? Parang gagantihan kita tapos galit na galit, no? Yun yung usually pagganting alam natin. Pero tandaan po natin, ang pagganti hindi lang dapat makita in a negative way. Yan. At the same time, dapat ito ay nakikita rin in a positive way. Ang mga taong gumawa sa atin ng hindi maganda, madalas hindi natin ito nakakalimutan, tama? Naalala niyo pa po ba kung sino yung unang nanloko sa inyo? Yung nag-chat tapos di na nagparamdam. Yung unang nagpaasa sa'yo. Makakalimutan mo yon? Oh, no. Diba? Hindi mo makakalimutan yon. Diba? Yung unang umutang sa'yo tas hindi binayaran. Yung unang kumuha ng ballpen mo. Hiniram lang, hindi binalik eh. Diba? Hindi mo makakalimutan yon. Kaya lang. Diba? Tandaan natin. Dapat makita din natin. Again, yung pagganti in a positive way. Diba? At the same time, huwag din natin makilimutan yung mga taong tumulong sa atin. Yung mga taong naging mabuti sa atin. Question, paano tayo gagawa ng mabuti sa mga taong gumawa ng mabuti sa buhay natin? Yun po kasi yung tanong paano ko ngayon gagantihan yung taong gumawa ng mabuti sa akin? Therefore, in Philippians chapter 4, verse 10 to 12, yan, medyo mahaba-haba po ito, no? So, pwede po ba tayong lahat ay sumandaling tumayo para sa pagbabasa ng ating verses ng Word of God for this afternoon. At the same time, magsalitan tayo. Kunyari, ito ay recitation. So ako sa verse 10, verse 11 kayo, so on so forth hanggang matapos natin in verse 20. In verse 10, I rejoice greatly in the Lord that at least you reward your concern for me. Indeed, you were concerned, but you had no opportunity to show it. In verse 11, yan. I know what it is to be in need. And I know what is in to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation. Whatever well-fed or hungry. Whatever living in plenty or in want. Yan. In verse 14, yet it was good of you to share in my troubles. Next po. Forever when I was in Thessalonica, you sent me aid more than once, and I was when I was in need. Next po. Yan. I have received full payment and have more than enough. I am amply supplied now that I have received from... Teka lang ah.
Sige, pakitulungan ako i-pronounce. Yan. The gifts you send, they are a fragrant offering, an acceptable sacrifice pleasing to God. Yan. To our God and Father be glory forever and ever. Amen. So before tayo mag-start, tayo muna ay sumandaling yumuko at manalangin dakilang Diyos, aming Ama Lord, salamat muli sa hapong ito, Panginoon. Patuloy, Lord God, na Ikaw ang siyang manguna at maitaas. Ikaw ang siyang patuloy, Lord God, na matiyag. Panginoon, patuloy na mamuno ka sa hapong ito, sa kalagitnaan namin. At Ikaw, Panginoon, ang patuloy na pupupurihan namin. In Jesus' name we pray. Amen. Yan, so sige po, makakaupo na po tayo. No? Dito pinapakita na si Paul. Yan, si Apostol Pablo ay nagplan siya ng church in the Philippi in his second missionary journey. So ito ngayon yung kanyang gusto ko kasing magtanim muli. Yan yung sabi ni Paul. Okay, the church becomes Paul's friend and supporter. Yan, yung Philippi or yung Philippians, siya ngayon yung naging tumutulong lagi kay Paul. Okay? Therefore, when they heard that Paul was in prison, ito na yung panahon na nalaman nila na si Paul ay nakulong. Okay? Yung mga supporter or they collect offering to meet the needs of Paul in prison. So nakita nila nung church, Philippians, ay si Paul nakulong. Kailangan natin siyang tulungan. Nagtulong-tulong sila para bigay yung kailangan ni Paul habang siya ay nasa kulungan. Kaya sinulat ni Paul ang kanyang appreciation letter. Therefore, yun po, no, at least alam natin na yung ginagamit nating Philippians 4:13 ay appreciation letter po pala ni Apostol Paul doon sa mga tumulong sa kanya. Di ba, na nakaya nga ni Paul yung meron, kaya niya yung wala. Kaya niya doon sa in need at kaya niya rin doon sa, meron siya, kaya niyang magutom, ako hindi. Di ba? Gusto ko syempre, sino papayag gutom? Ayaw natin nun. Pero si Paul, kaya niya yon. Kasi ganun yung pagmamahal niya sa simbahan at kay Lord. Therefore, di ba, paano tayo gaganti sa mga taong naging mabuti sa'yo? Sige nga, check mo nga uli yung katabi mo. Ano bang klaseng pagganti yung ibibigay mo sa kanya mamaya? Di ba? Di ba? Paano ka ngayon gaganti sa mga taong naging mabuti sa'yo? Kaya join me on our message for this afternoon entitled, Return the Favor. Sabihin nga po natin, Return the Favor. So tingnan natin yung tatlong bagay kung paano natin maibabalik yung pabor sa iba. Okay? So in verse 10, yan, so sige Kuya Arman, paki-flash. In verse 10, I rejoice greatly in the Lord that at last you reward your concern for me. Yan. Indeed, you were concerned, but you had no opportunity to show it. Okay? In verse 11, I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances. Unang bagay na dapat makita natin or makikita natin, di ba? Pag tayo ay magre-return ng favor, number one is you have to rejoice. Sabi nga po natin, rejoice. Ayan. So, tatandaan po natin, yung keyword dito is joy. Ayan. Alam po ba natin yung joy? Di ba? Minsan nasa lahi, minsan nasa plato. Anong joy na lang yung pipiliin mo ngayon? That's why Apostle Paul showed joy and happiness. Si Paul kahit nasa kulungan, masaya siya. Pambihira, no? Nakulong na siya, masaya pa siya. Diba? Ako ini-imagine ko, paano kaya kung ako yung si Paul that time, nakakulong ako, tapos masaya ako? Diba? Yun nga lang matraffic ako ng mga 20 minutes, naiinis na ako eh. Ikulong pa kaya ako ng mahabang panahon? Therefore, remember that rejoicing is a form of reaction. Diba? Isang pamamaraan sa pag-appreciate sa mga taong nakakatulong sa'yo ay yung makita na naging masaya ka sa natanggap mo. Darating na naman po ang Pasko. Ito yung uso eh. Diba? Bibigyan mo ng regalo, bibigyan ka ng regalo.
Diba? Dapat ma-appreciate natin to. Maging masaya tayo. Di ba? Before kasi ano po ako, hindi po ako marunong mag-appreciate. Therefore, pagka binigyan ako ng regalo, nagre-reklamo ko. Bibigyan ako ng ninong ko. Pambira, 100. No. Ang laki-laki 100. Dapat ka ako mga 500 to. Siyempre ngayon, yung ninong ko, siyempre nakakainis yun eh. Kasi hindi niya ako nakitaan ng masaya ko eh. Ginawa, kinuha. O ito 20 dahil malaki ka na. Sabi mo, di ba, malaki ka na. Ito 20 sa'yo. Di ba? Hindi pwedeng may natanggap ka tapos nakatulala ka lang. Diba? Binigyan ka ng ganito, tas okay. Hindi pwede yun. Di ba? Nakakalungkot minsan. Tinulungan mo na, ang dami mo nang sinabi. Di ba? Sinasabing, binibigay, pero ang maririnig mo puro negative pa rin. Puro reklamo pa. Di ba? Hindi pa marunong magpasalamat. Binigyan mo na ng sagot, sasabihin po sa'yo, ito lang yung sagot na ibibigay mo sa akin. Sabi ko, 1 to 10 eh. Bakit 1 to 5 lang yung binibigay mo sa akin? Di ba? Tinulungan mo na sa assignment, nagre-reklamo pa. Dapat yata ako na lang gumawa ng lahat para, ako na lang mag-aral para sa'yo. Di ba? Kasi puro reklamo yung naririnig. Di ba? Kaya nga, when you want to blessed by God, rejoice when you react. Sana kapag may natanggap ka, maliit man o malaki, dapat marunong tayo magpasalamat. Isang bagay na inadapt ko sa buhay ko, kahit ano yung natatanggap ko, pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Always remember that gratitude dapat ay ating attitude. Ang attitude natin ay may gratitude or yung gratitude natin ay dapat part ng ating attitude. Diba? Show them that you are happy. Let them feel that you are happy when someone invested time, effort, money to remember you. Kaya nga ako nagpapasalamat din ako, no? Especially din po doon sa mga estudyante kong bumati sa akin last October, kahit October pa ngayon, nagsasabi sa akin ng, Sir, Happy World Teachers Day. Yan. So, na-appreciate ko yung mga taong yon. Diba? Kahit na minsan, pinapagalitan ko sila. Kahit minsan, sinisigawan ko sila. Pero dahil na-appreciate ko sila, o na-appreciate ko yung pagbati nila, kahit simple lang, masaya ako ron. Bakit? Again, di ba tandaan natin na every time na may natatanggap tayo, kailangan na-appreciate natin. Tandaan ng mga taong hindi marunong magpasalamat ay hindi na nakakaulit. I remember, meron po akong kaibigan, nanghingi sa akin ng ulam. Siyempre ako, generous ako eh. Binigyan ko ng ulam. Tapos binigyan ko, dinamihan ko na kasi alam ko noong mga panahong yon, walang-wala siya noon. Siyempre, although walang-wala rin naman ako noon, hindi pa yun yung pick ko na mayaman ako eh. Diba? Dati kasi hindi ko pa pinapaligo yung bariya eh. Ngayon kasi, diba? Binigyan ko siya ng ulam. Inabot ko. Sabi sa akin, ay, di ako makakain yan eh. Sabi ko, isinusumpa kita sa araw na to, hindi ka na makakahingi uli sa akin. At praise God, di ko na siya binigyan uli. Diba? Ang hirap magbigay sa mga taong hindi marunong magpasalamat, nagre-reklamo pa. Diba po? Kaya tatandaan natin, ang mga taong hindi marunong magpasalamat ay hindi pinagpapala. Yan. Kailangan marunong tayo magpasalamat. Diba? Ang gustong ituro ng Panginoon, diba? Ang gustong ituro ni Lord sa atin ay maliit man o malaki, kailangan maging masaya ka pa rin. Kaya nga ako na-appreciate ko kahit nung sinurprise ako ng mga students ko, no? Diba? Na-appreciate ko yon kasi nag-invest sila ng time, ng effort, diba, ng konting money kasi hindi naman, kumbaga wala naman silang budget, pero still na-appreciate ko yon. Diba? The same time, na-appreciate ko din nung sinurprise ako ng asawa ko. Diba? Malay nyo, mamaya, surprise uli ako. Mas ma-appreciate ko yon. Diba? Kaya tatandaan natin, maliit man o malaki, kailangan marunong tayo magpasalamat. Diba? Tandaan, every time na ikaw ay nagpapasalamat, you bring glory to God. Every time na nagpapasalamat ka, you bring glory to God. Diba? Kaya nga ako, every time na may nagbibigay sa akin, it's either time, effort, diba? Nagpapasalamat po ako ron. Kasi syempre,
hindi naman sa lahat ng tao, o hindi naman lahat ng tao gusto ako kasama. Kaya nga last time, nag-date nga po kami ni Kuya Jason eh. Ang haba po ng oras namin magkasama. Enjoy nga po kami dalawa. Parang kami lang ni Kuya Jason ng tao sa mundo. Magkasama kaming dalawa, naglalakbay sa gitna ng kalsada. Ayun, sunog yung kulay ko. Pero nagpapasalamat ako sa kanya. Bakit? Kasi kahit na ganon, wala, natusta ako eh. Tsaka masaya kami. Diba? Maraming kami mga pinag-usapang bagay, nakasaksi pa kami ng banggaan. Buti na lang hindi kami. Diba? Kasi nagpapasalamat kami. Diba? Sabi siguro ni Lord, ay, hindi ka marunong magpasalamat. O ikaw na lang dyan. Palit ko kayo. Diba? Every time na dapat may natatanggap ka, dapat pinagpapasalamat natin ito kay Lord. Diba? So whether maliit o malaki, sana makita sa puso mong masaya ka at tinatanggap mo. Diba? Hindi man yan yung ine-expect mo, hindi man ito yung parang, ito yung gusto ko eh. Pero ito yung binigay. Okay lang yun. Dapat ipakita mo na gagalak ka. Parang ansaya-saya mo. Diba? Kaya nga po tandaan natin, no, yung mga taong nakikitaan na kasiyahan sa pag binibigyan, siya yung patuloy at patuloy na nakakatanggap pa. Pero yung mga taong hindi nakikitaan ng kasiyahan pag binibigyan, nahihinto na. Kaya tatandaan natin, paano gumanti sa taong mabuti sa'yo o naging mabuti sa'yo? Number one, you have to rejoice. Kailangan ipakita mong masaya ka. Walang binigyan na nakaulit. Tapos, nung binigyan, malungkot. Ay, ito lang. Yan. Dati pinapagalitan ako ng parents ko kapag kaganon. Kasi parang hindi ko na-appreciate yung binibigay sa akin. Unang bagay, rejoice. Pangalawa, in verse 14. So medyo mahaba-haba to, no? Yes, it was good of you to share in my troubles. Moreover, as you Philippians know, in the early days of your acquaintance with the gospel, when I set out to Macedonia, not one church shared with me in the matter of giving and receiving. Expect you only, for even when I was in Thessalonica, you sent me aid more than once I was in need. So dito pinapakita ni Paul yung kanyang appreciation doon sa church. Pangalawang bagay na titingnan natin, number 2 is, you have to remember. Kung yung una, pinapakita mong masaya ka ngayon, dapat pinapakita mong inaalala mo, o you have to remember them. Kaya po tatandaan natin, kapatid, no? Paul acknowledged the generosity and remembered their support for him. Tiningnan ni Paul, sabi ni Paul, ay oo, naalala ko, tinulungan niyo ako. Naalala ko. Diba? Diba? No one church shared with me, sabi nga sa verse 15, no, in the matter of giving and receiving except you only. Meron pa mga Christians na hindi supporter or generous. Kaya nga po sa benediction natin, palagi po nating pinatataas yung mga kamay. Di ba? Kaya nga every time na dinideclare mga pagpapalang ito, just receive it and it will be yours. Diba? Ganun po siya eh. Diba? Para ma-receive natin yung pagpapala. Dito pinakita ni Paul na meron talagang hindi generous, pero ang katotohanan, meron din naman nagbibigay para sa kanya. Para tulungan siya. Diba? Kung merong hindi generous, meron din naman generous. Diba? Napakahalaga na marunong tayong umalala sa panahon na tayo ay pinagpapala. Always remember, diba, kailangan alalahanin natin ang mga taong nagpala sa atin, gumawa ng mabuti, sumuporta sa ating buhay kapag tayo ay pinagpapala na. Okay? One of the expression of appreciation is to remember the act of kindness. Kaya nga po, diba, kaya nga natin ginagantihan yung mga taong nakasakit sa atin, kasi naaalala natin kung paano nila tayo sinaktan. Ngayon, babaguhin na natin yon. Kaya nga natin gagantihan yung mga taong tumulong sa atin kasi naaalala natin kung paano nila tayo tinulungan. Di ba po? Act of kindness ay pagsamba
sa Panginoon. Di ba po? Alalahanin natin yung mga tumulong sa atin noong dating walang-wala ka pa. Kaya ako personally nagpapasalamat ako doon sa mga taong sumuporta nung panahong nagsisimula pa lang ako. Nung panahong mga ganito pa lang ako kalaki. Tinulungan nila ako. Di ba yung mga panahong naglalakad pa lang ako. Di ba? Tinulungan nila ako. Inalalayan nila ako. Sabi nila, halika. Noong mga panahong di ba, mga panahong gumagapang pa ako. Sila yung pumapalo sa akin. Ay, mali, iba pala yun. Diba? I remember those people. Diba? Especially kay Pastor Mark. Diba? Nung panahong nagsisimula ako sa church, sinasama niya ako. Kaya nung panahong kailangan niya, hiniwang ko siya. Hindi, sinama ko siya. Sabi ko, sige, sama ka sa akin. Goods dito, Pards. At ang sabi niya, goods ba dyan? Sabi ko, goods. Kaya ngayon si Pastor Mark, nandun na siya. Sa far away. Malayo kasi malayo yung lugar niya, diba? Doon na siya dinala ni Lord. Diba? Kaya po tatandaan natin, dapat alalahanin mo yung mga taong tumulong sa'yo. Kalimutan mo na yung mga nanakit sa'yo. Hindi ka makakapag-forward doon. Pero doon sa mga tumulong sa'yo, magmamature ka pa. Diba? Kaya nga po, one of the best expression of appreciation is memorization. Hindi mo makakalimutan kung kailan kanya tinulungan. Kalimutan mo na kung kailan kanya sinaktan. Ang alalahanin mo kung kailan kanya tinulungan. Kaya nga po, palagi nga po binabanggit no, ang mga girls ay galing sa memorization. Tama po ba? Pagka pinamemorize yung periodic table, kaya nilang memorize yan. Ang mga boys, pa-memorize mo lang yung ilang part ng periodic table, hindi na nila maalala. Tama po? Di ba? Kaya nga po ang mga girls, pagka hindi agad nakakakalimot yan. Tama? Walang sakit ng kalimot ang mga babae. Di ba? Pero ang mga lalaki, ano nga uli yun? Joke lang. Kaya po tatandaan natin na appreciation is memorization. Kailangan marunong po tayo mag-memorize. Di ba? Ito yung hindi pagkalimot sa mga taong gumawa ng mabuti sa iyo. Kaya ako nagpapasalamat ako doon sa mga taong kasama ko sa journey. Di ba? Na nandito ako ngayon. Ang hindi pagkalimot sa mga nagpala sa iyo ay makakatulong para tumibay ang relasyon natin sa pamilya, sa mga kapwa nating Kristiyano, sa mga kaibigan natin. Yan. Di ba? Kaya napaka-importanteng marunong tayong umalala doon sa mga taong gumawa sa atin ng mabuti. Diba? Even ako, nagpapasalamat din ako doon sa mga taong kasama ko doon sa journey ng aking pagtuturo. Diba? Hindi naman siya ganun kadali eh. Diba? Before po ako maging sigang teacher, mabait na teacher po muna ako. Diba? Kaya lang po, sabi ko, gusto ko kasi ako lang yung siga sa school eh. Kaya pag pumapasok ako, hindi, ito naman, nakakalimutan ko na naman. Kasi nga, ganun nga kaming mga lalaki. Di ba? Always remember, kailangan marunong tayong umalala doon sa mga taong gumawa sa atin ng mabuti. Kung kanina, pinapakita natin na masaya tayo, we rejoice kasi nakatanggap tayo, maliit man o malaki na appreciate natin ngayon. Aalalahanin natin yung mga taong tumulong sa atin. Sige, tingnan mo yung katabi mo. Again, sabi ko nga, alalahanin mo. Di ba? Kahit isang beses ay binigyan ka ba niya ng pabor? Di ba? Nakaramdam ka ng kabutihan sa kanya. Di ba? Wag mo nang i-check yung yung naranasan mo hindi maganda. Yung the best na lang o yung pinakamabuti at di ba dahil naalala mo, give back naman. Di ba? Unang bagay, rejoice. Pangalawang bagay, remember. And in verse 19, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. To our God, Father, be glory forever and ever. Amen. Pangatlong bagay na kailangan natin tandaan. Number 3 and last is reciprocate. Sabihin nga po natin reciprocate. Yan.
Reciprocate means doing something in return. Ibig sabihin, ibabalik mo. Dapat marunong daw tayong magbalik. Hindi puro pakikipagbalikan, pero dapat marunong din tayong magbalik. Diba? Ito ay prayer of declaration ni Paul para sa mga taong gumawa ng mabuti at sumuporta sa kanya. Paul declared a prayer to those who blessed him. Sabi ni Paul, Lord, bahala ka na doon sa mga taong tumulong sa akin. Diba? Bahala ka na. Simple lang naman ang sinabi ni Paul eh. Diba? Siya mauubusan, pero si Lord hindi. Hindi mauubusan ng paraan para pagpalain kayo. At yung mga tao, diba, na tumulong kay Paul, hindi yun nakaranas ng kakulangan. Bakit? Kasi nga pinagpala ni Lord at never nagkulang. Si Lord, isang pinakamagandang uri ng pagganti ay pagganti sa kabutihang binigay sa iyo ng isang tao. Diba? Kaya nga tingnan mo yung katabi mo. Tanong ko nga kanina eh. Diba? Kahit isang beses ba, hindi ka ba niyan tinulungan? Ginawan ng mabuting bagay? Kung naaalala mo na tinulungan ka niyan, mamaya, balikan mo. Bilan mo ng Jollibee. Diba? Bilan mo ng McDo. O kaya ng milk tea. Ng fries. Ng prutas. Diba? Bilan mo ng ng mangga. Ano pa ba? Lansones. Yan. Bilan mo ng kaya bilan mo ng iPhone. Ay, ang pinakamagandang bawi yan, no? iPhone. iPhone 77. At least nakapag-ipon ka na. Ano na ba ang series ngayon? 16. So marami-rami pa. Diba? At least mga 50 plus pa yung aantayin natin. Isang uri ng pinakamagandang pagganti, diba, ay gumante doon sa mga taong gumawa sa atin ng mabuti. Diba? Matuto tayong gumante ng maganda sa mga taong nagpala sa atin. Hindi man kapareho ng ginawa nila, pero maging channel pa rin tayo ng blessing. Hindi man katulad ng binigay nila sa atin, pero, diba, matuto tayong magpala rin sa kanila. Tandaan na hindi ka nila pinagpapala para bumawi ka rin. Diba? Hindi ka nila tinutulungan para tulungan mo rin sila. Diba? Hindi yan pinipilit na kapag tinulungan kita, dapat tulungan mo rin ako. Hindi po siya ganon. Diba? Ang pag-reciprocate ay isang katangian ng taong mapagpasalamat. Diba? Kaya nga po tatandaan natin, ang taong marunong magpasalamat, sila yung marunong magkusa na tumulong sa iba. Diba? Hindi po ito sa pilitan na pag tinulungan kita, dapat tutulungan mo rin ako. Hindi po siya ganon. Diba? Ang pagiging generous, may kapalit man o wala, nagbibigay ka kasi gusto mong pagpalain. Gusto mong tulungan, suportahan, gusto mong makita nila na may mabuting Diyos na hindi siya pababayaan. Diba? Ito ang taong pagiging generous. Ibig sabihin ng taong generous, kahit wala ka na, okay lang sa'yo. Basta kaya mo tumulong, tutulong ka. Basta kaya mo magbibigay ka kasi pinapakita mo na ganun kabuti ang Diyos sa buhay mo. Kaya nga, di ba, I challenge everyone from this afternoon, mamaya paglabas mo dyan, gumanti ka. Gantihan mo yan. Yung katabi mo, gantihan mo yan. Di ba, kung gumanti ka sa mga taong naging mabuti sa'yo, sa mga taong nagpala sa'yo at sa mga taong naging pagpapala sa'yo. Di ba? Kaya nga po, question, paano tayo ngayon mag-express ng pagpapasalamat? Paano tayo ngayon magpapasalamat sa isang taong pinagpala o paano natin sila papasalamatan? Number 1 is you have to rejoice. Sabihin niya po natin ulit, rejoice. Diba? Kailangan marunong tayong maging masaya. Pangalawa is remember. Sabihin po natin, remember. Kailangan marunong tayong umalala. At pangatlo is reciprocate. Yan. Kailangan marunong tayong bumawi. Assignment. Yan. Assignment agad. Mamaya may recitation pa nga eh.
Pero ngayon, assignment muna. Assignment, kailangan i-express natin yung pinag-aralan natin ngayong hapong ito. Yung appreciation natin sa mga taong tumulong sa atin para tayo ay magbago. Diba? Appreciate mo yung mga taong alam mong ginamit ng Diyos to touch your life. Diba? Appreciate mo yung taong nag-invite sa iyo rito, yung nagsama, tara, sama ka sa akin sa church. Diba? Appreciate mo si nanay, si tatay, si mama, si papa. Yung taong tumutulong sa iyo, appreciate mo yan. Again, diba? Pwedeng mamaya, pwedeng pag-uwi, pwedeng ngayong week, ngayong month, pero dapat hindi matapos tong buwan na to na hindi natin sila na-appreciate yung mga taong ginamit. Diba? Now, if you cannot do it to everyone, do it to one. Kung di mo kayang gawin na appreciate yung lahat, gawin mo muna sa isa. Diba? Gumanti man naman tayo sa ibang taong ginamit naman ng Diyos para sa buhay natin. Di man natin kayang gantihan ang lahat, pero kaya natin gumanti sa isa. Diba? Again, in verse 19, my God will meet all your needs according to His riches of His glory in Christ Jesus, to our God Father, and be glory forever and ever. Amen. Good news. Diba? May appointment na yung pangangailangan mo. Kapag nag-meet si Lord, pati yung ating needs, ang solusyon, mangyayari. Diba? Naging pagpapala ito. Kaya kung gusto mong laging nami-meet si Lord at yung needs mo, ito yung needs mo, at ito si Lord, kung gusto mo palagi sila nagkikita, nagmi-meet, huwag kang hinto. Pagiging generous, lalo-lalo na sa gawain ni Lord. Diba? Hindi naman nire-require ni Lord na dapat magbigay ka sa akin ng ganito. Pwede yung time mo, pwede yung treasure, pwede yung talent. Kung ano yung pwede mong i-offer kay Lord, i-offer mo. Diba? Notice this statement, my God and our God, they reveal a personal relationship with God. Therefore, relationship with God is the greatest foundation of appreciation. Yung mga taong marunong o may attitude of gratitude or appreciation, sila yung malalim yung relationship kay Lord. Sila yung marunong magpasalamat talaga. Dahil kaya mong magpasalamat sa panahon na ikaw ay naghihirap o anumang sitwasyon ng buhay, kakayanin mo ang lahat ng bagay kung ang relasyon mo sa Diyos ay taimtim. Importante ang personal na relasyon sa Diyos. Diba po? Tatandaan natin ang relasyon mo sa Diyos ay maging ayos para maging ayos ang pakitungo mo sa tao at pagharap sa pagsubok ng buhay. Kaya nga po personally, ako may mga pagkakataon naman o point ako sa buhay na mahirap naman yung pinagdaraanan ko eh. Kaya pinagpapasalamat ko yung kay Lord. Bakit? Kasi pinagdaraanan ko yon. I remember meron po akong teacher dati. Hinold up siya eh. Kinuwento niya sa amin yun. Alam niyo ba dati nung hinold up ako, tinutukan daw siya ng kutsilyo, tapos kinuha yung gamit niya. Pero ang sabi niya, praise God, hinold up ako. Pambihira, no? Hindi ko siya maintindihan dati. Parang, pambihira, sa lahat ng hinold up, ikaw yung masaya. Ikaw na nawalan ng gamit, happy ka pa. Ikaw na yung nakaranas ng, syempre matatakot ka, pero siya masaya. Kaya lang, nung tumatanda ako, I realized that ganun pala ang taong may relasyon sa Diyos. Whether okay yung pinagdaraanan, whether hindi okay yung pinagdaraanan, still pinagpapasalamat niya ito sa Panginoon. Siya na hold up, nagpasalamat siya. Bakit? Kasi nakita niya yung great picture. Hindi siya pinatay. O hindi walang nangyaring masama sa kanya. Na-hold up lang siya. Nawalan lang siya ng gamit pero tuloy-tuloy pa rin siyang nabubuhay. Always remember that relationship with God ang magiging foundation ng ating appreciation. Kaya inaanyayahan ko po ang bawat isa sa hapon ito na sandaling tumayo at yumuko na kung gusto mong magkaroon ng foundation ng iyong appreciation, you need the relationship with God. Again, relasyon sa Panginoon.
At inaanyayahan ko ang bawat isa sa hapong ito na wag na natin sayangin yung chance to have the relationship with God. Kung gusto mo maging maayos, di ba, personally, yung pakikitungo mo sa iba, yung pakikipag-usap mo sa iba, gusto mo maayos, ikaw mismo personally, at matuto kang magpasalamat, di ba, you need the relationship with God. At inaanyayahan ko sa hapong ito na tayo ay sumandaling manalangin, na every time, di ba, na tayo ay dudulog sa Panginoon, ay tayo ay Kanyang tutugunin. Again, sundan niyo ako sa isang maikling panalangin at your life will never be the same. Again, Panginoon, ako po ay lumalapit, dumudulog at nanalangin sa hapong ito. Panginoon, humihingi po ako ng kapatawaran sa aking mga nagawang kasalanan, sa aking mga pagkukulang, at sa aking mga pagkakamali. Panginoon, sa hapong ito, gusto ko po na magkaroon ng relasyon sa inyo at tinatanggap po kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Mula ngayon, lalakad akong kasama ka at lalakad akong masaya kasi ipagpapasalamat ko lahat ng mararanasan ko sa buhay, lahat ng pagpapala, at lahat ng ibibigay mong pagsubok. Amen. Ako na lang po yung mananalangin. Panginoon Lord, salamat Lord God sa hapong ito. Salamat Lord God sa pagkakataon to share the word sa mga anak mo. Lord, patuloy na ikaw Lord God ang siyang maitaas pa at maihayag pa. Patuloy Lord God na ang presensya mo ang sumama. Lord, salamat Lord God. At itinataas ko Lord God sa hapong ito. Patuloy naming aalalahanin yung mga taong tumulong sa amin. Lord, patuloy naming ipaparanas sa iba, Lord God, kung paano namin naranasan yung pagtulong mo. At Lord, magiging masaya kami. Anuman ang aming matanggap, maliit man o malaki, ipagpapasalamat namin ito sa iyo. Panginoon, salamat muli, Panginoon, sa hapong ito. Muli, Lord God, kami nagpupulit ng papasalamat, Panginoon, sa lahat ng papuri at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Minsan pa palakpakan natin ang Diyos sa hapong ito.